Magandang gabi po mga kaibigan. Ito, meron po tayong natanggap ngayon na panel gauge ngayong araw ng ah, Friday. Okay, Friday, April 5. So kanina po ito yung na-receive kaninang umaga. So, hindi ko na po i-shoutout yung pangalan for as per advice ng customer for syempre for confidentiality purpose na rin po. So, yun na lang pong yung lugar. So, ito po ay from Cotabato City. Okay. So, ito po ay panel gauge ng ng Innova. Blackout po siya. So, i-repair po natin. Gaya po ng mga naunang vlog ko po dun sa aking YouTube. So, ito nga pala po itong box nito kapag sinitback natin sa customer, inililipat po natin siya dito sa magandang klase at matibay na box para po kasi may mga cases po ako na minsan nadadaganan, naiipit, kaya nababasag po yung gauge, no? Kaya nililipat ko po siya dito. Okay. So ito po ay blackout. So i-repair po natin siya, no? At ito naman po ay yung LED po natin nito ay papalitan na rin po natin. Pero ang kulay lang po na ilalagay natin, yung original pa rin po, yung clear white. Para mas maganda po siyang, kumbaga parang original stock pa rin po. Kasi yung LED po kasi nito, kapag ganito ng katagal, talagang na po siya. Yung iba, nasusunog, yung iba talagang lumalaki na. Okay. So, yan. Ito po. Yan, blackout po ito, no? Yan, ito. Okay? So, try po na natin i-power up. So, bago natin tanggalin paklasin. Pero, bago yan, i-inspect po muna natin yung physical appearance kasi may mga cases din po ako na nadadamage yung mga plastic cover, may crack, at least hindi po galing sa akin. So, yan. Hindi po natin na-damage. So far, wala naman pong any damage. May mga lang po, no? May mga scratches lang po. Siguro po dahil sa sobrang tagal na rin. So buksan lang po natin itong harap, no? Okay. Para lang makita po natin. So yan. Medyo madumi lang ng konti pero lilinisin po natin yan mamaya. Ang importante lang po, bago natin siya i-repair, siguraduhin po natin na wala po siyang any damage. Kasi kung magkaroon po siya ng problema, yun po, kaya naman sa customer. So, yun po ang iniwasan natin. So far, okay naman po, no? Balik po muna natin siya kasi ipa-power up natin. Lalagyan ko lang po muna ng supply, no? Balikan ko po muna kayo, i-post ko muna yung video. Go! Ayan mga kaibigan, nilagyan ko lang po muna ng dito, ng antena. So ito po ay para sa supply ng gauge para malaman po natin siya before i-repair at after i-repair kung mag-okay na po siya. So ito po yung status niya bago i-repair, no? Pakita ko po sa inyo. 1, 2, 3. Yun. Ayan, kung makikita niyo wala pong ilaw, blackout po totally. Ang nakailaw lang po sa kanya yung abs. So, yan po yung before. Then, i-repair na po natin ito. Okay. Para may pakita ko naman po sa inyo yung resulta after po ma-repair. Kasi papalitan po natin siya ng mga piyesa. Then, ipapakita ko rin po sa inyo kung ano po yung mga pinalitan natin mga piyesa. Then, at the same time, yung pong mga piyesang tinanggal, usually, ipinapadala po natin yung sinasama po natin dito sa shipping natin, no, sa customer. Okay, so yan. Tanggalin lang po natin to. Okay. Madali lang po yung pagpapaklas nito kung meron mang gusto sa inyo mag-attempt na mag-try, mag-DIY. So, madali lang po siya. Okay, kung lilinisin nyo po. Madali lang naman po sundan. Yung nga lang po, syempre, lakasan lang ng loob. So, yan. Ito po, mayroon pong alignment to, no? Ito,
itong needle. Kaya mas maganda, lagyan nyo po ng guhit dyan bago nyo po tanggalin. At least meron po kayong palatandaan. Okay. So, ayan. Tanggalin muna natin yan. Okay. So, titingnan din natin yung status ng LED. Okay. Ito, tusukin nyo lang ito para matanggal po yung sa pagitan. Para matanggal po itong LCD. Ingatan nyo lang po yung LCD, medyo babasagin lang po yan. Okay. So, ayan yan. Ingatan lang nyo po yung pagbabaklas nito. Huwag nyo pong hayaang ma-bend or ma-flex itong PCB kasi may mga chances po kapag medyo nabaluktot ng konti, nagka-crack po yung mga pyesa. So, minsan nang hirap hanapin yung sira. Okay, so ayan. Ayan, ito po mga kaibigan. Yung LED naman niya, palitin na din talaga. Kasi kulay itim na siya. Okay, mamaya mapakita ko po sa inyo. So, for the meantime, kailangan ko muna siyang palitan ng mga pyesa para mawala yung pagka-blackout niya at magbalik sa dati. Then, susunod natin, papalitan na rin natin yung LED para isang set na po siya. So, siguro mga less 1 hour lang po ito. So, balikan ko po kayo after kung ma-repair na. Go. Okay na po ito mga kaibigan. Ayan, napalitan ko na po ng mga nito, nung piyesang mga sira. At pati po yung LED pinalitan na po natin. So, ito po yung mga piyesa, no? Ayan. Okay. Yan, lahat po yan. Isang set na po yan pinalitan natin para sure po na wala nang magiging problema in the future. So, yung LED po, ayan, obviously sunog na po. Okay, maiitim na siya. Kaya sinabay na rin po natin. As per advice na rin po ng ating customer. Okay, so okay na po ito. So, yung mga pyesa naman natin na ginamit po dito, puro po mga original yan at nakabalot, nakasilyado pa po siya. No? Okay, so power up na po natin. Kung makikita nyo kanina bago tayo nag-umpisa, ang umiilaw lang sa kanya yung ABS, yung ABS. So ngayon tingnan na po natin. Okay. So 1, 2, 3. Ayan, umiilaw na po lahat. So indication po yan na okay na po yung gauge. But then ipa-finalize pa po natin yan mamaya. Sa ngayon, bibilangin po muna natin yung LED. So, yung LED na pinalitan po natin, yung kulay puti, ang total po niyan ay 20. Okay, so bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, yan. Kompleto po siya, no? So, kaya po natin siya binibilang kasi sa sobrang dami po, may mga chances po kasi na nakakaligtaan nating lagyan yung iba, nagkukulang, or minsan hindi nahihinangan. Okay, so at least ito safe. So bago po natin siya ilagay dito sa lalagyanan niya, sa casing niya, so kung makikita nyo sobrang dumi, so linisin nyo po muna ito, no? Okay, ng brush. So pagkalinis nyo po niyan, buksan nyo rin po itong plastic, may timlip po yung plastic. So tanggalin nyo po siya. Yung plastic. Ayan, nangingitim, oh. Kasi makaka-apekto po yan sa buga ng liwanag. Dahil nga po natatakloban siya ng alikabok. So, yung pong ilaw niya kahit na bagong palit, baka po ang mangyari yung buga ng liwanag niya hindi ganun kaliwanag kasi nga natatakpan po ng alikabok. So, ayan. Okay na to. So, pasok nyo muna po itong panel board, yung PCB. So, ingat lang po sa pagkasasalpak, huwag nyo pong i-flex or i-bend, baka magkaroon ng crack. Okay, so after nyan, isunod nyo naman po ito, yung cover na ito, plastic, para doon sa mga LEDs. Then, ito pong LCD. Itong LCD po nito, punasan nyo po muna yung harap at likod bago nyo isalpak. So pag sinalpak nyo po ito, make sure lang po nalapat siya. Pag nahihirapan po kayo ibaon, huwag nyo pong pilitin. Okay? Kasi po baka merong sumasanggi. Baka mabali po yung pin.
Okay. So, yan. Okay na. So, mamaya na natin nilagyan ng takip yung likod kasi papailawin muna po natin siya para makita po natin kung gagana na. Okay. So, yan. Tapos, itong needle, ibalik po natin itong needle. So, kung matatandaan niyo po kanina, pinamarkingan, pinalagyan ko po sa inyo ng marking, yung mga gusto pong mag-try mag-DIY, pinalagyan ko po sa inyo ng marking, yung dulo ng needle kung saan siya nakatapat. Para pag binalik niyo po, doon niyo rin po siya itatapat. Okay? Para hindi po kayo mahirapang i-align. Ay ako naman po, since matagal na rin naman po ako nagawa nito, kaya kapisado ko na po kung yung alignment niya. Dati po kasi noon, nilalagyan ko pa siya ng marking, gaya ng sinabi ko sa inyo. Eh ngayon, since kabisado ko na po, kahit hindi na po. Okay. So ngayon, ang technique dito, huwag nyo po masyadong ikakabaon yung itong needle kasi pagka sobrang baon po nito, sumasagi na po dito sa plastic. Ang tendency po niyan, hindi na po siya makakaangat or minsan pag-angat hindi na po bumababa kasi naiipit siya. Okay, so ngayon, pagka na-set nyo na po ito sa 0, itong kilometers at saka yung RPM, i-try nyo pong ikutin 360 degree. 360. Yan, dulo-dulo. So, pakiramdaman nyo lang po kung may nasayad or wala. So, pag may nasayad po, iangat nyo lang ng konti para hindi sumaya dito sa plastic. So, ganun din po ito. So, yan. Wala naman po nasayad. Okay, so ito ganun din. Wala naman nasayad. Ngayon, ilagay nyo po muna yung setting niya dito sa pinakataas. Yan, sa pinakataas po. Yan. Ilagay nyo po muna dyan yung setting. Kasi mamaya po, pagka binuhay po natin yan, kailangan po itong mga needle niya ay gumalaw at mag-calibrate papunta dun sa baba, sa 0. Yun ang indication po na good na po yung gauge. Ngayon, kung hindi po siya pupunta dun sa 0, hindi siya mag-calibrate, mag-i-stay lang po siya dyan, kung saan po natin siya sinet, naka-stay lang po siya dyan, hindi siya bababa ng 0, may problema po yun. Okay? So, ngayon, yan. Ito, linisin po natin ito. Okay? Tapos, yan, kabit na po natin siya. Okay, so yan. Ito, linisin po natin ng acrylic cleaner para maging makintab po. No? Okay. Yan. Bago po ninyo salpak. Yan. Para yung alikabok din na nasa loob nito na hindi nalilinis, eh yun, malinis po siya. Kasi bihira naman po kasi itong binubuksan. Mabubuksan nyo lang po ito pag may sira. Pero pag wala naman, alas, hindi naman po siya natin natatanggal. Okay. So ayan, malinis na, makintab na, bagong-bago na. Okay. So ayan, kabit na po natin ha. Okay. Ayan. So, supplyan na po natin siya, no? So, again, pagka-good na po yung ating gauge at na-repair natin ng maayos, yung mga needle niya na nakaset doon sa taas, magka-calibrate po yan pababa. Ngayon, kung may problema naman po yung pagkaka-repair, may isang needle dyan or lahat ng needle dyan, hindi po magre-response. Mag-i-stay lang po siya kung saan natin siya tinapat. So, ngayon, paganahin na po natin. So, kailangan mag-calibrate na po siya. No? Okay. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yun, bababa po yan. Ayun, bumaba na. Oh. Ayun, bumaba na lahat. So, nag-calibrate na po yung temperature, gas, pati itong kilometer at saka
Itong odometer, ganun din. Ayan, ganda ang liwanag. Bagong-bago. Okay na po. Panalo na. Good na po siya. So, ang odo niya ay 232,385, which is average lang naman po talaga yun ng odo sa ganitong katagal na year model. So, yun po talaga yung average na. So, yan. Okay na po ito mga kaibigan. So, na-repair na po natin. Okay. So, pwede na po itong pwede na po itong i-ship by tomorrow. Okay? So, from ano nga pa to? From Cotabato. Cotabato nga ba to? Opo, yun. From Cotabato City. Maraming salamat po, sir, sa tiwala ninyo. Sa mga taga Cotabato, siguro mga mahigit 10 na po yung customer ko dyan. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. So mga kaibigan, yung details po ng pagre-repair ko nito, nandun po sa description ng bawat vlog ko. Pati po yung contact number ko at kung saan po ako nagsiservice. So pakicheck nyo na lang po. So muli, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong tulong at suporta. Magandang gabi po sa inyo.